Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, habang nagtitipid po, ang pinagtitipid po ni BBM ang buong Pilipinas, lalo na po yung mga government offices, tuloy po ang party sa Malacanang. Ayan. Nagkita rin po sa Malacanang ang mag-asawang Marcos at si Chris Aquino. Napaka-symbolic po nito, no, yung pagkikita na to sa Malacanang pa mismo, na parang binaliwala na po ni Chris lahat po ng pinaglaban ng kanyang mga magulang laban sa mga Marcoses. Bati-bati na. Bati-bati na yung mga pamilyang salot sa Pilipinas. At pag-uusapan din po natin, ito po si Ann Curtis, hindi po tinatanggap yung non-apology di umano ni Bong Suntay. Talagang ganyan ang buhay. Hindi naman ikaw yung nabanggit lang yung pangalan mo dahil halimbawa kay BP Sara. Si BP Sara yung ano ron. Si BP Sara yung bida, hindi ikaw. Minalisyahan lang ng mga media. At syempre, sino pa ba ang sasawsaw tungkol po sa mga kalinisan? Di po yung pinakamalinis na broadcaster, pinakamalinis na journalist, pinakamalinis, wala pong kadungis-dungis, si Arnold Clavio. Pinayuhan po ni Arnold Clavio si Sara Ilago na magsampa ng reklamo laban kay Topacio. Thank you very much kay Amik na nagbigay kagad ng pampagana for 99 pounds. Maraming salamat sa buena mano ni Amik. Buena mano lang yan dahil mamaya babaha pa yan. Okay. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at mayroong host na lalong tumatagal, lalong sumasarap. Badong Aratelis. Okay? Pag-usapan na po natin, no? Grabe. Unahin na natin tong mga Marcoses. Panay symbolic po to, no? Talagang ine-expect na po natin. Ito, biruan lang, di ba? Nung nagsasabi po si BBM na magtipid, meron pa ako narinig na yung hindi raw dapat bumaba sa 24 degrees ang lamig ng mga aircon, no? Kasi nga, nagtitipid tayo eh. At kinakantsawan natin, pinagtitipid nyo, kayo sa Malacanang yung magastos, maya't maya kayo nagpa-party. Alam nyo po, sa totoo lang, akala natin, no, dahil nagpapatipid po siya sa buong Pilipinas, akala natin, mahihiya naman sila na hindi muna magpa-party, di ba? Postpone muna kasi nga po, crisis ngayon. Wala pong kaplano-plano para sa OFW. Walang pondo o may narinig ba kayo na mga wala talaga, panay mga naghahanda pa rin, yan na gera, no. Dapat ngayon sinasabi nyo na kung meron talaga kayong gagawin, no? Habang nakabinbin po yung mga kababayan natin sa Middle East na ang tanging payo sa kanila ay magtago. Huwag maglalabas. Insulto pa eh. Tapos, dahil alam po natin na mahirapan po tayong makabili ng langis, 20%, 20 to 25% ng supply ng langis sa buong mundo ay naiipit diyan sa Strait of Hormuz. Dapat talaga magtipid po ang lahat ng tao
dahil sa napipintong pagtaas ng presyo ng langis at yan din po ang panawagan ni BBM. Akalain nyo, makikita ng buong sambayanan na nagpaparty kayo sa Malacanang. Parang magtipid kayo lahat. Kami rito sa Malacanang, as usual lang. Party-party. Alam nyo, kahit walang krisis nung panahon ni Tatay Digong, ang Malacanang, tipid po. Yung mga dumadalaw kay Tatay Digong sa Malacanang, alam kung ano ang pinakakain sa kanila. Dito, grabe. Walang pakialam eh. Party pa rin. Antindi talaga ng gobyerno. Itatawa mo na lang eh. Talagang masyadong garapal. Hindi na marunong mahiya. Lahat po maghihirap pero ipamumukha po nila. Lahat tayo maghihirap pero ipamumukha sa atin ng mga nakatira sa Malacanang na tuloy ang party-party. Huwag nyo na pong pangatwiranan na walang gagastosin dyan. Yun na lang pong optics na lahat ng mga kababayan natin nangangamba sa kanilang mga kamag-anak sa Middle East. Tapos lahat po tayo ay nag-iisip kung paano makakatipid. Napipintong pagtaas ng pamasahe at taas ng presyo ng mga bilihin. Makikita namin nagpa-party-party pa rin kayo. Tuloy lang parang wala lang naganap. Matindi talaga. Matindi talaga tong gobyerno na to. Matindi talaga yung mga nakatira sa Malacanang. Wala nang pakundangan. Ang pinoproblema nila sa OFW, hindi po yung kalagayan. Kung paano po makakarating yung remittance nyo sa Pilipinas. Party-party pa rin. Ano nga ba naman pakialam nyo kung maghirap yung sambayan ng Pilipino? Kaya nyo naman, ang dami nyong maleta, di ba? Party-party talaga magaganap. Kaya napakasama po ng pinapakita ninyo. Napakasamang pangitain yan. Kaya nga pangitain eh. Pangitain. Makakapanggigil eh. Maanong ipospon nyo man lang yung mga party-party nyo. Wala na kayong hindi na kayo nahiya. Grabe. Isa pa pong nakakadiri na makita yung picture dyan. Yung tinanggap po bilang bisita ng mag-asawa sa Malacanang itong si Chris Aquino. Yan po. Hindi kaya bumabaliktad yung mga tatay at nanay mo, Chris? Alam nyo nga po kasi, threaten po yung Philippine elite dito po sa pamumuno ng mga Duterte. Alam nyo naman yung first round ng mga Duterte, di ba? Yung mismong kanilang pamumuno, yung mga oligarko na to, na matagal na pong sumuporta dito sa dalawang pamilya ng politiko sa Pilipinas, mga Aquino at mga Marcoses. Nagtamasa ng gusto yung mga oligarko na yan. Alam po nila, threaten na naman ang kanilang pamumuno sa Pilipinas dahil may isa na namang nagbabadya na maging presidenteng Duterte. Kaya ito po, yung pinaka larawan ng picture ni Chris Aquino kasama ng ni BBM at ni First Lady Lisa, nakakasulaok po na yung mga dalawang salot na pamilya ng Pilipinas nagsama-sama. Parang hindi man nila sinasadya o sinasadya man nila, pinapakita nila na kaya nilang mag-unite laban sa mga pamilya o laban sa Duterte na minahal ng mamamayang Pilipino. Yung totoong minahal ng mamamayang Pilipino. Ang sama po tignan ng picture ninyo. Wala na yung drama-drama.
Yan po ang sinasabi natin, no? Kunwari po, away-away sila, pero sa totohanan po, yang mga elitista, yan pong mga oligarko na yan, nagsasama-sama po yan pag natetreten pa po yung hold nila sa power. Yan po ang itsura, yan po ang basa natin o yung optics na pinepresent nitong Chris Aquino, BBM at Lisa Marcos Araneta. O magkakamag-anak pala. Kamag-anak pala nila Lisa Marcos. May ugnayan pala si Chris. Ganun talaga eh. Sila-sila lang din naman magiging magkakamag-anak. Kaya ang sama pong tignan. Mga kain suka lahat. Mga Duterte lang po ang tunay na mayroon pa pong pakialam sa bayan. Kita nyo po, si Vice President na nananawagan. Hindi alam ang gagawin. Kaya si Vice President na nananawagan na ito gawin nyo. Kahit hindi man nararapat. Alam na natin sasabihin ni Anticler dyan. Na feeling presidente na naman. Wala namang tagubilin kundi magtago, magtipid. Magtago, magtipid habang kami ay tuloy-tuloy lang sa pagpaparty. Wala nang hiya-hiya talaga. Yan po ang mga naninirahan sa Malacanang. Okay, punta na po tayo rito kay Ann Curtis, na anak ni Res Curtis. Hanggang ngayon ba dong ipinagpipilitan mo pa yung joke mo? Wala natatawa ba doon? Ito. Nagpahayag na po si Ann Curtis. Ito po, basahin natin ang buo para wala na pong ligtas. Hi. Hi din. Hi din, Ann Curtis. Ay, may ipala yung Ann niya. Akala ko ANN lang eh. Mamaya ako babaguhin yung pamagat. Hi, it took me a while to speak up. I was focused on what mattered most. Being reunited with my family, we were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and now I am ready to say what needs to be said. Not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong for me and for every woman watching. Hindi, no? Naging tagapagtanggol ka ng kababaihan bigla. By now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar sexualized analogy. Hindi, no? A vulgar sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent. Kinakailangan ba bago banggitin ang pangalan mo ngayon, may consent muna? O humihingi po ako ng consent sa'yo. Your Honorable, Your Excellency Ann Curtis. Akala namin yung mga artista pwede nang banggitin ng mga pangalan eh. Kinakailangan pala may consent ka ngayon bago gamitin ang pangalan mo. In the wrong context and more importantly, without an ounce of respect. Hindi ako naniniwala na binastos ka. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry by it, but now my thoughts are clear. What happened to me isn't rare. It happens to women every day in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding public office. Mr. Suntay, I won't spend much time on you, not because what you did was small, but because this was never really about you. Di ba? Narinig mo ba yung sinabi mo, Ann Curtis? This was never really about you.
Eh, yun din naman binabanggit sa'yo ni Suntay, hindi naman about sa'yo yun eh. Since you use me as an example, let me use you as one too. You become the poster boy of something much bigger, a culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny, dress up as a joke, is still misogyny. You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am taxpayer. We are not props in your commentary. Ang haba pala nito. I do not accept your non-apology, but I also will not carry this as a personal wound. I do, however, accept your wife's apology. Baka ilang page po to. Huwag na natin basahin. Ang haba pala niyan. A leader who cannot respect women does not understand leadership at all. Ako po, eto mawalang galang na Your Excellency, kinakailangan pala ipapaalam muna sa kanya. So hindi ko magagamit yung pangalan mo kasi hindi kami nakapagpaalam eh. Pasensya na, Your Excellency. Your Highness. hindi ko na babanggitin yung pangalan mo, Your Highness, ha? Kasi baka without your consent eh. Ha? Alam mo, Your Highness, hindi ikaw ang pinag-uusapan dun. Yun po ay impeachment ni BP Sara. Moment yun ni BP Sara. Kaya nabanggit yung pangalan mo dahil maganda ka. Ulitin ko, maganda ka, believable, pag ang sinabi ay mayroon pinag-iisipan ka ng kakaiba, di ba? Kasi maganda ka. In fact, dapat natutuwa ka kasi sa lahat na maganda sa Pilipinas, ikaw yung nasabi ni Bong Suntay. Kasi kung ako yan, ang sasabihin ko si Joyce Jimenez o kaya si nakalimutan yung nakasakay sa kabayong puti at malaki ang kanyang hinaharap. Kasi pag nanasa ang pinag-uusapan eh. Alam mo, Ann Curtis, napaka-OA ng lahat na ng reaksyon dito sa kabanata na to ng buhay natin. No? Ako po, naniniwala na humahanga talaga sa iyo si Bong Suntay. Kasi hindi kita maiisip kung ako kasi yan, sino na nga yun? Yung artista na Bicolana na sexy star na hindi naman napariwara. May magandang buhay ngayon. Yun ang iisipin ko, si Aya Midel. Diba? Buti pa sinabi niya, Aya Midel na lang eh. Baka hindi pa pumalag si Aya Midel eh. Binigay niyang halimbawa yan kasi ang sinasabi ni Bong Suntay, kahit na ikaw pinag-iisipan kanya, walang kaso yun. Kasi pinagbibintangan nila si VP Sara, ang usapin, Ann Curtis, tatanggalin nila sa pwesto si VP Sara dahil naisip ni VP Sara sa gigil niya kay BBM na imagine niya na ginugurgur niya si BBM. Ang punto dun, Ann Curtis, hindi ikaw. Oy, thank you very much uli kay kay Amik TV 45 sa Padoble. Hindi ikaw. Pinagtatanggol ni Bong Suntay si VP Sara na binoto ng 32 million pero dahil sa mga malisyosong pag-iisip nitong mga anti-Duterte, ginawa ng kwento
yung sinabi niya na iniisip niya lang. Ang punto ni Bong Suntay, ni Congressman Bong Suntay, Ann Curtis, malayo ka, nabanggit ka lang. Isang ano ka lang, isang pasada ka. Kung 5 oras yun, segundo lang, isang beses lang nasabi yung pangalan mo. Hindi ka ganun ka-importante dun sa talakayan na yun. Para mag-react kayo na akala mo binanatang ka, sa mga reaksyon po, aakalain po ng mga hindi taga-Pilipinas na nag-privilege speech si Bong Suntay para sabihin na siya ay L na L sa'yo. Parang ganun yung gusto nyong palabasin eh. Wala pa, banggitin nyo yung pangalan Ann Curtis. Wala pang 1 segundo yun. 5 oras mahigit na mayat maya nagsasalita, nagbabat in si Bong Suntay. Sa 5 oras na yun, wala ka pang 1 segundong nabanggit. At wala pong pumansin nung panahon na yun. Wala pong nag-react na, ay, masyado ka namang wag namang ganyan na congressman. Wala po. Nabanggit ka isa-isa. Wala pa 1 segundo yung pangalan mo. Akala nyo naman ang aarte nyo. Kasama mo araw-araw sa yung programa nila ni Vice Ganda? Kasama mo araw-araw Sa tingin mo ba hindi bastos yan si Vice Ganda? Narinig mo na ba yung mga concert niyan? Kung paano magsalita ng mga kababuyan yan? Nakita mo na ba naglalaplapan yan tsaka yung boyfriend niya? Mga desente ba yung mga kasama mo araw-araw sa... Alam mo, Ann Curtis, sa totoo lang, wag po kayo magalit dahil OA na masyado. Napaka-OA nyo na. Wala pang 1 segundo yung Ann Curtis. O palagay nyo na 1 segundo. 1 segundo na banggit yung pangalan mo. Wala nga nag-react dun sa... Hindi ka importante doon. Ang bida ron, si Vice President Sara Duterte. Nang hingi na nga ng pasensya. Ang arte mo naman na hindi ko tinatanggapan na yung apology mo. Ano ngayon? Kung hindi mo tanggapin at tanggapin, hindi naman ikaw yung pinupunto dun. Ang pinupunto dun, hindi mo pwedeng kasuhan yung tao dahil lang sa kanyang iniisip. Sa Showtime, araw-araw mong kasama si Bohong Navarro. Kung totoong ikaw ay mayroong anong tawag dyan? Pinagtatanggol mo yung kababaihan. Araw-araw mong kasama si Bohong Navarro dyan sa Showtime eh. Di ba? Wala akong pakialam kung si Bohong Navarro ay malaya o ano. Hindi nyo po mababago na may asawa si Bohong Navarro noong meron silang issue ni Denise Cornejo. At may lumantad pang isang artista. Si Kat Alano. Si Kat Alano yung hindi ako sigurado sa pangalan ha. Kat Alano. Kung totoo ka na ikaw ay makakababaihan, dapat pinapili mo yung Showtime. Ayoko makasama yan dahil yan ay may mga issue yan sa mga kababaihan. Di ba? Sa kanila importante yung mga sinabi, yung mga naisip lang. Galit na galit sila. Mga nakagawa. Yan sila Dilima. Ay Rayson Tiveros. Kayong mga makabayan black. Galit na galit kayo sa naisip, nasabi ni Bong Suntay bilang halimbawa. Wala siyang ginagawa kay Ann Curtis ha. Hindi niya nakurot si Ann Curtis. Wala siyang ginagawa.
Si Dilima may ginawa yan sa laban sa kababaihan eh. Gabriela. Hindi ba kayo pumalag? May asawa yung driver niyan, di ba? Wala lang sa inyo yun. Hindi ba nila pastangan ng isang senador, dating senador? Yung pinagtatanggol yung may bahay? May asawa yun ah. Yung driver ni Dilima. Wala lang sa inyo yun. Yan yung punto natin eh. Ganun ba tayo? Si Bohong Navarro, wala ba nangyari sa kanila ni Dennis Cornejo? Wala bang asawa si Bohong Navarro nung... Tama, nakakulong ngayon si Dennis Cornejo. Oh, imagine ninyo. Nabugbog si Bohong Navarro. Awang-awa tayo lahat. Pero bakit nabugbog kaya yun? Kasi naghatid ng bulalo? Madaling araw? Yan yung kasama mo araw-araw, Ann Curtis, dyan sa Showtime. Okay lang sa'yo yan. Hindi ka naalibadbaran. Ang dami yung mga paandar. Napakarami yung paandar. Kasama nyo sa mga protesta si Jim Paredes. Decente ba yun? Sa tingin nyo, decente yung ginawa nun? Masyado kayong okay lang sana. Ako, believe ako kung talagang lahat talaga ng kung ganyan ang pananaw nyo sa buhay, ayaw nyo nababastos yung kababaihan, hindi na kayo makikisama dyan kay Bohong Navarro. Decente ba sa mga babae yan? Araw-araw mo kasama sa Showtime yan eh. Ayun, si Dennis Cornejo ngayon, hanggang ngayon nakakulong. Si Bohong Navarro, pasayaw-sayaw na. Ako, hindi po ako Kaya lang, wala namang ginawa si Bong Suntay. Maganda yung analogy niya dahil maganda si Ann Curtis. Kung alimbawa kung sinabi niya na si Ay de las Alas, ayun ang babuyan na yan. Sabihin niya na nakita ko si Ay. Nakaramdam ako ng kakaiba nung nakita ko si Ay. Hindi po maniniwala yun. Hindi po nakakapaniwala. Pasensya na yung mga kababayan, di ko po balak bastusin kayo. Kaya lang napaka-OA na ng mga reaksyon nila kay Bong Suntay. Samantalang, si Bong Suntay lang ang kaisa-isang nagtanggol kay BP Sara. Ay hindi, marami nagtatanggol pero sa botohan. Si Marcoleta hindi disqualified kasi hindi naman pala member si Marcoleta. Minsan minsan yung pagiging decente natin, ilalagay nyo rin sa lugar. O ito po ang pinaka-decente sa lahat. Si Arnold Clavio. Pucha pa. Alam mo, Arnold Clavio, napakakapal ng wig mo. Napakakapal naman ng hiya mo. Ito sinabi ni Arnold Clavio, hinimok. Hinimok si Ilago, nakasuhan si Topacio. Hindi dapat ito palagpasin ni Representative Sara Ilago at sampahan niya ng kaso agad, ng kasong kriminal. Si Topacio daw. Yung iniisip mo, hindi criminal offense. Yan. Matindi ka, Arnold Clavio. Alam nyo, ditinignan ko yung mga pinagsasabi ngayon ni Arnold Clavio. Decente si Arnold Clavio eh. Ito po yung mga nilalaman ng kanyang mga decenteng Ang pagnanasa sa babae ay mali at higit na nagiging mali kapag iniyabang mo pa sa publiko. Respeto, wala ka ba? Na-imagine ko lang na may isang congressman na nakulong dahil sa kamanyakan. Oh, ikaw ba makakasuhan dahil may inimagine ka? Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong palabasin, Arnold Clavio. Wala kang moral ascendancy dahil meron kang
pinagsamantalahan na minor de edad. Hindi lang pinagsamantalahan, naanakan mo. Inamin mo ba sa buong mundo na naanakan mo yon? Disente ka, di ba? May asawa at anak. Mayon ko kung may anak siya nung panahon na yun. Alam natin may asawa siya. Sa hiyangan ni Sara Balabagan, siya pa nahiya eh. Baliktad talaga yung mundo eh. Nahiya pa siya sa asawa mo. Ikaw hindi ka nahiya? Okay, yung mga kababaihan, kinundinan nyo ba si Arnold Clavio? Ang tindi. Pinakadesenteng tao to si Arnold Clavio sa lahat eh. Kaya dapat pakinggan natin siya. Madidirihin ka pala. Madidirihin ka pala sa mga taong nagsasalita ng mga masasama sa kababaihan. Yung mga nagbibiro sa mga kababaihan. Ayaw mo pala nun. Pero yung mga gumagawa ng kahalayan sa mga kababaihan, lalo na sa minor de edad, okay lang sa'yo, Clavio? O, eto pa. Humingi ka ng sorry kung nakasakit ka. Walang pero-pero. Kung di mo paninindigan na nagkamali ka, hindi yung totoong sorry. Hindi ka sincero. Ang bait mo, wala kang dungis. Alam mo, ang tumatak sa akin sa sinabi ni Sara Balabagan doon sa interview niya. Sabi ng anak niya, gagraduate. Sabi, pinakiusapan si Sara Balabagan na pakiramdam ng anak niya kaya hindi dumadalo si Arnold Clavio dahil nariyan si Sara Balabagan. Kasi hindi nila pinaalam eh na naanakan ni Arnold Clavio si Sara Balabagan eh. Nakiusap yung anak. Ayon to kay Sara Balabagan na wag umatin ng graduation si Sara Balabagan, baka umatin daw si Arnold Clavio. Grabe, nadurog yung puso ko bilang tatay. Pumayag naman si Sara Balabagan. Hindi pa rin umatin. O ngayon mo sabihin na Vicente ka. Graduation ng anak mo, hindi ka atin. Kami ang pinag-uusapan lang namin. Sino aakyat sa stage para magsabit ng medalya sa anak natin? Hindi namin pinag-uusapan na kung aatin o hindi. ang makakapalang mukha, sino pa yung mga nakagawa ng mga kahayupan sa mga kababaihan? Sila pa yung mga malalakas loob na manita. O kayo dyan, ikaw Ilago, yung sa kabataan, di ba kamakailan lang, nireklamo yung mga kabataan party list? Na meron panghahalay na ginawa yung mga leader. O asan na kayo? Wala ni statement mula sa inyo, wala. Nahihiya ako eh. Panay pa ang banat ngayon. Anak ko, nung nakita ko po to, hindi lang po yan. Yan, tinira ni Arnold Clavio si Pulong. Tinitira si BP Sara. Iba talaga yung mga... Hindi naman natin masabing tumanggap ng maleta to. Pero bakit mga Duterte lang tinitira mo? Wala sinabi ko sino yung nakatanggap ng maleta, di ba? Arnold Clavio. Ang tanong lang namin sa'yo, nagkataon lang ba na Duterte ang tinitira mo? Nagkataon lang ba na pinagtatanggol mo yung mga anti-Duterte? Magagaling talaga itong mga to. Nakakasulaok yung mga pagmumukha nyo.
Total, nariyan na rin lang tayo. O, sige, basahin na natin yung mga tira ni Arnold Clavio lately sa mga Duterte. Ehem, may tama po kayo, representative pa. Ito yung sinabi ni Pulong Duterte na binanatan nito. Temporaryong political power pero permanente ang pananagutan sa mamamayang Pilipino. Yan po ang sinabi ni Pulong. Ito po ang reaksyon ni Arnold Clavio. May tama po kayo, Representative Paulo Pulong, sa inyong pahayag na temporary lang ang political power pero permanente ang pananagutan sa mamamayang Pilipino. Mensahe ito ni Duterte sa 54 na kongresista na bumotong pabor sa 2 impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na Vice President Sara Duterte. Kaya nga sinampahan ng kasong impeachment si BP Sara dahil sa pananagutan. Totoong politika ito dahil ang impeachment kaysa isang political process. Pero ito lamang ang tanging paraan na itinatakda na saligang batas laban sa isang abusadong government official. Hindi naman gawa-gawa ang kwento ng paglustay ng pondo ni BP Sara sa budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At ito ay batay sa mga dokumentong mula sa Commission on Audit. Clavio talaga? Accountability sa lahat na nagnakaw sa kaban ng bayan. O pinagbibintangan mo, Clavio. BP Sara, may gusto kang sampulan ng mga media man? Ito, pinagbibintangan ka. Accountability daw yun para sa lahat ng mga nagnakaw. Sinasabi ni Clavio, hindi gawa-gawa ang kwento ng paglustay ng pondo ni BP Sara. Talaga, Clavio? Ano batayan niya raw? COA audit. May sinabi ang COA na nilustay ni BP Sara yung kaban ng bayan? Sigurado ka, Clavio? Sa madaling salita, BP Sara, magnanakaw ka raw, sabi ni Clavio. Kapal ng mukha mo. Buti ka pa, Clavio, direkta. Direkta mo na inaakusahan si BP Sara. Pero inakusahan mo ba yung mga totoong magnanakaw? Eto, wala kaming duda, Arnold Clavio. Pag Ghost Project, ninakaw ang pera. May binanatan ka na ba ng mga magnanakaw ng Ghost Project? Kinote mo pa yung COA? Talaga? Dapat sinabi mo, asan dyan? Ulitin ko baka akala nyo, interpretas ko lang yung sinasabi ni Clavio. Ayon kay Clavio, hindi naman gawa-gawa ang kwento ng paglustay ng pondo ni BP Sara sa budget ng Office of the Vice President. O ang sabi niya, hindi raw gawa-gawa yun. So, katotohanan pala yun. At ng Department of Education. Yan. Yung pondo raw ng OBP at DepEd ay nilustay ni BP Sara ayon kay Clavio. Si Clavio lang po ang tanging naglakas na loob na nagsabi na ninakaw ni BP Sara ang pondo. Ikaw lang yung mga congressman hanggang ngayon ang sinasabi lang nila. Kaya nga kino-question sila eh. Hindi maayos. Ikaw lang ang nagsabi na nilustay ni BP Sara. At dinahilan mo pa COA. Meron po bang di dapat binanata na yan ng mga dilawan. Kaya daig pa ng media yung mga tunay na kalaban eh. Daig pa ng media yung mga politikong kalaban ni BP Sara. Hindi nila masabi na ninakaw ni BP Sara eh. Eto, kinote pa yung COA eh. Talaga, sinabi ng COA, ninakaw ni BP Sara? Tindi mo, Clavio. Yan yung sinasabi ni sino yung paus-paus? Si Karen Davila. Sinabi niya, may nag-aalok sa kanya, di ba? Babayaran siya. Sabi nung nag-aalok, hindi naman namin sasabihin eh. Nabayad ka eh. Hindi. Sabi ni Karen Davila, alam mo, Clavio, kung ano sinabi ni Karen Davila?
malalaman at malalaman ng mga tao. Wala nagsasabi na nabigyan ka ng maleta. Pero yung akusahan mo si BP Sara at sabihin mong sabi ng COA, nilostay niya yung pera. Alam ng tao na ikaw ay, alam mo na.